kami natapos. As in, sobrang late na. Oh. Kuya Nelson, kaya gusto niyo naman mag-like. O baka, baka... Oy, coach Coach! Pahiram pahiram. Asan ba? Bilisan natin konti, coach. merong initiation ngayon si Leandro Lebiste. Ay, initiation? Parang, ba't ba nga, Parang ang dami nyo nagpapakitang gilas kay Sara. The likes of si Marco Beta, si Aimee, si Marco Beta, si Aimee, si Chichi Escudero, si Kiko Barsaga, si Mada effing Lebiste. Yan. Baka meron siya ngayon initiation. Oo, si Bugok. Si Bugok. Acquitted daw si Tevez sa isang kaso. Isang kaso lang yun, guys, ha? Wag papabudol. Isang kaso lang yun. Demurrer, ginrant yung kanya demurrer to evidence. Hindi ito yung kay hindi ito yung kaso ng kay Digamo. Ibang kaso to. Oo, so acquitted siya dun. But anyway, at least ngayon masasabi natin na hindi puro talo si Tomasio. May isa na siyang panalo, guys. May isa. But anyway, 2019 case. Hindi pa si hindi pa si Topacio lawyer niyan. Kung 2019 case. Or I don't know, hindi ko alam kung sino lawyer diyan kung 2019 baka ngayon lang i-final kasi 2019 pa nandiyan pero hindi ginagalaw. Anyway, going back. So ngayon, mga kababayan, ito si Leandro Lebiste, feeling victim. Feeling niya biktima siya na dahil nga dito sa pagka-file niya ng kaso. Nakakatawa, mga kababayan, kasi pakita ko na yan, yung feeling victim. Nakakatawa, mga kababayan, kasi yung hinihingi niya 110 million. Oo. Sa tingin ko yan eh. So siyempre si Eric Razon and Enrique Razon ang hinihingi 110 million. So pag nagpambawi, ganon, 110 din kasi. Taga Norte, shoutout. So, if you're going to look at it, mga kababayan, parang kinopya niya yung kay Enrique Razon. Parang parang Eric Razon. It's not for ewan ko lang, hindi ko naman siguro kukusyonin yung sinseridad sa pagpapile ng kaso, pero parang ganun kasi. Parang ganun kasi, guys. Oo. Walang yaka talaga, pogi. Naiilang ako sa kapugian eh. Andito sa baba. Anyways, sige. Kasi may kinopyahan. Sino kinopyahan? Hindi nga ako nakikinig ng balita. Oo. Ayun, si Margalo, sabi. Lumebel kay Razon ng ungas. Oo. 110 million. Hindi ko alam kung is this in moral damages. Tingnan natin. Itong balita. Batangas Representative Leandro on Friday kanina filed civil. I think medyo i-forward na natin mamaya-maya. Kasi pagka same lang din naman, alam niyo naman na rin to, no? And definitely marami na sa inyo nakapanood kung ano man yung ikinaso and then yung kung ano yung nakapaloob. Tsaka pati yung interview ni what I like here is that yung research na ginawa ni Coach Jarrett, no? Alam niyo naman noon pagdating sa ayos to si Coach Jarrett. Libel complaint against Presidential Communication Office Undersecretary for her allegedly libelous statements against him in her thoughts regarding the real state of his solar energy firm. Accompanied by his legal counsel. Okay, laman natin lahat yan. Okay, 110 million in damages. Hindi define kung moral or mga moral damages yan. Mga moral damages yan. But anyway, parang very sketchy lang kasi yung dating. Very sketchy in a sense na parang diversionary tactic doon sa 24 billion. Parang gano'n kasi dating sa akin eh. Sa akin lang naman. Papanood natin yung balita, guys. No audio. Coach. Libelous statements. Yan. Ulit. From the top. Yan. Okay. Game. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Ganun talaga siya magsalita, no? So, forward na yan ni naka fast forward
kay Coach Jarrett, naka-fast forward din sa akin. Pero talagang tumitigil eh. Di ba, Boss Flaco, Ryan Quilieza, Ma'am Bengay? Ulitin ko lang po, nagsampa po ako ng Lahat ng libel kaso case nito kay pa. Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Formal nang sinampahan ng civil libel charges ni Batangas 1st District Representative Bakit Leandro ako Legarda wait, Leviste, wait. si Palace Undersecretary Claire Castro ng Nakakatawa yung dinagdag pa niya yung lawyer's fees. Parang wala kang nakuha ang 18 billion na. Kaya to si tao dito, si Lebiste. Oo, si Bugok. Parang wala siyang 18 billion. No? Mas ano na ngayon eh, no? Si Coach Jarrett. Very ano na siya, comfortable na siya sa pagbablog niya. Hindi kagaya ng dati, no? Medyo... Although, nagagalingan naman talaga ako kay Coach Jarrett. Di ba, we were supposed to, profile yung mga vloggers before. And Coach Jarrett is one of the, na para sa akin, lalo na especially sa political vlogging, So, I think, yan ang una sa akin, si Coach Jarrett. No? Ano pinagbentahan ng Meralco? Naningil pa ng lawyer's fees. Oo, my goodness. Anyway, tuloy natin. ng Presidential Communications Office o PCO sa Balayan, Batangas ngayong araw. Ayon kay Congressman Leviste, ang reklamo ay may kaugnayan sa kanyang solar business na kinumentohan ni Yusek Castro. Paliwanag ng mambabata, libelous ang mga naging pahayag ng opisyal tungkol sa kanyang kumpanya. Sa kabila nito, nilinaw niyang hindi niya Si Tupacchio, sarap ibulsa ang putya. Sarap ibulsa eh. Ang cute mo, hayop ka. Ang cute ni Tupacchio, hayop na yan. Oy, mag-like naman daw kay Jan. Ha? kalaban ng administrasyon. Bahala kayo, pag di kayo nag-like, mag-joke ulit ako. At tanging si Undersecretary Castro lang ang kanyang kinasuhan. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ulit. Ano natin? Normal speed. Ganda. Ulit. Pahayag ng opisyal tungkol sa kanyang kumpanya. Sa kabila nito, nilinaw niyang hindi Boss niya Angel Ray kalaban ng Gonzalez. administrasyon at tanging si Undersecretary Castro lang ang kanyang kinasuhan. Ang ganda eh, no? Hindi ko po From Florida Greenfield. binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala po akong kumpanya na may prangkisang binenta. Retarded yata. Borat ka rin. sabi ni Joey, di ba? Borat ka. Sabi naman ng borat ka rin. Magandang kausapin nito si Magalong. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko naman pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya Attorney tungkol Kabutat. sa akin. At Kamag-anak ayon ba po ni sa advice Cheese? ng aking lawyer, Boss Mark maraming Mendoza. salamat po kay Attorney Tupaccio. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman Ilabas mo ang iyong lawit. Borat ang pungan. ng abogado ni Leviste. Diba? Dahil sa inyo advice to ni Tupaccio So baka baka wala lang, parang it's a retaliatory Constable. it's a retaliatory case dahil doon sa or probably it's a diversionary tactic para hindi na pag-usapan yung 24 billion. Pag-usapan na lang na kinasuhan si Yusek Claire.
Pwede rin, pwede rin. Kaso malabong hindi mapag-usapan yung 24 billion at malabo rin na hindi mapag-usapan yung kanyang kumpanya. Alam niyo bakit? Next topic natin yan mamaya. Oo.